Hey guys, Jong here. At para sa video natin ngayon, isi-share ko sa inyo ang mga settings ng ating inverter na maaaring maging gabay ninyo kung kayo rin ay magsiset up ng inyong inverter. Pero disclaimer lang, ito ay para lamang sa mga tawag dito, yung merong inverter na kaparehas ng sa akin, PowerMR na 6.2 kilowatts na hybrid inverter. Yan, pasensya na, medyo maingay kasi normal lang yan na maingay siya pag umiinit. Umaandar yung kanyang fan ng malakas. Minsan naman ay medyo mahina, pero kadalasan malakas. Okay, simulan na natin, yung una, punta tayo sa menu. Yan, bilisan lang natin kasi medyo pumabalik kaagad yung display niya kapag hindi natin pinindot. Okay, yung una ay punta tayo sa number 2. Teka, ulit tayo. Okay. Punta tayo sa number 1. Start tayo sa number 1. Pansinin natin naka-SBU. Ito ay para sa priority kung saan kukuha ng electrical supply, So dito sabi naka-SBU or solar muna. Then pag wala ng solar, pag gabi na, battery na kaagad siya. Then, pag nalobat yung battery, saka lang papasok si utility. Okay? So, ayan. Bumalik na naman. Okay, balik tayo. So, SBU. So, pwede nyo naman itong baguhin. Halimbawa, gawin yung SUV or solar muna. Then, pag wala ng solar, halimbawa gabi na, sa utility na kayo kukuha ng power, at pag brown out saka lang papasok sa battery mode. Pero ito ay para lamang sa naka-grid tie o naka-net metering. Kasi pag naka-net metering ka, so yung solar, magpo-produce siya ng mag-harvest siya, isusupply niya ito diretso sa DU. Halimbawa sa amin ay sa Milko, at saka magpo-provide din siya ng load para sa bahay, Pero meron namang iba na settings. Merong dito USB, utility muna, then solar, din battery. Pero hindi na tayo magta-touch dyan kasi hindi na, I think, ewan ko lang kung meron bang gumagamit ng USB na settings, kasi syempre naka-solar setup tayo eh. So, understood na kukuha yan ng power sa solar muna. Okay? Tapos tayo sa 1. Ito naman yung frequency ng kuryente, ng AC natin. Kung 60 Hz or 50. Siyempre, standard sa atin, 60 Hz. Although, may mga appliances naman na 50 Hz lang. Or 50 or 60. Kumbaga dual. So, sa atin, naka 60 Hz tayo. Automatic. Yung support natin nasa 60 Hz. Okay? Next tayo, ayan, yung UPS, automatic na yan. Kasi pag namatay yung open na lobot yung battery, syempre papasok agad yan sa grid. That's normal. Ayan, number 5 tayo. Ito naman yung battery selection. Halimbawa, the first one is AGM battery. The second one is flooded.
Yung user naman is pwede mo siyang i-customize. Yung LIB, para dito sa inverter na to, pag LIB, ito yung lithium ion phosphate na battery na walang BMS communication. Yung LIC naman, ito naman yung lithium ion phosphate din na mayroong communication via RS-232. At saka yung LIP naman, ito naman ay lithium ion phosphate din na mayroong battery communication na via RS-485 base. At ito yung ginagamit natin, LIL. Ito yung lithium ion phosphate na mayroong battery communication via Pylontech. Kasi yung battery natin is Dynes at yung support niya ng communication or yung communication protocol niya ay nasa Pylontech. So ito yung Pylontech LIL. Okay, next. Huwag na natin galawin to. Default na tayo dyan. Okay. So 60 Hz again. Basta lahat ng frequency natin ng AC, input man or output, set natin yan sa 60 Hz. Okay. Dito tayo sa number 10. So, ito yung voltage natin. So, supposed to be 220 lang yan, ano? Or 230. Pero, sa kalagayan kasi na natin dito, yung ano natin, frequency ng kuryente natin galing sa DU. No, not frequency. Yung voltage natin ay nasa palaging 240 hanggang 250. So hindi naman natin gustong gulatin yung ating appliances na pag nag brown out biglang bababa yung voltage to 220 dahil 220 yung nasa inverter. Gayong yung DU natin ay 240, 245 hanggang 250 ang voltage. So, sinet ko siya as 240 para hindi naman mabibigla ang mga appliances natin kapag nagpa-brown out or kapag nagsuswitch into battery mula sa grid, So, 240 yung pinili natin. Okay. Sorry guys, may laging bumabalik kasi pag unattended. Kahit ilang seconds lang. Okay. Sinin natin. Ito yung number 11. Ito naman yung ilang amperes ang charging niya sa battery mula sa electrical grid natin or sa DU. So, sinet ko siya as 20 amperes. So, kung i-compute natin yan, nasa 1 kilowatt o ang kanyang charging, 1 kilowatt. So, okay na yan. Huwag natin taasan kasi masyadong mabigat yan sa natin, sa wiring. Okay, punta tayo sa 12. Ito naman ilang percent sa number 12, ito yung kung kailan magcha-charge yung battery kapag nalobat na siya. So dito nakaset sa akin pagdating ng 10% or pagbaba niya ng 10% pababa 9%, ganon, mag-start agad ang charging ng DU or ng electrical grid natin. So magcha-charge siya pagdating niya ng 10%. Ngayon, kapag nag-start na siya mag-charge, syempre madadagdagan na yung kanyang yung laman ng battery. Ngayon, kailan ba siya mag-i-stop? Ayan, pagdating ng 20% ng battery charge. Kasi kanina dito sa 12, 10% na remaining ng battery, mag-start yung charging. At mag-i-stop naman yung charging pagdating sa 20%.
So pagdating ng 20%, stop na yung charging natin. Ganon. So pwede nating babaan or taasan yan. So depende na sa inyo. So wag natin to ditong galawin kasi ito yung sa charging din to. Charging priority din. Ayan natin yan. Okay, number 18. Bali yung beep natin, ayan na. In-off natin para hindi maingay. Ayan, ayan na natin yan. So, yung display natin, palagi lang naka-on. Pwede natin i-off yan. Ayan, pag i-off natin yan, mamamatay yung display natin sa loob ng ilang segundo. Pero, i-on lang natin. Okay, next. Alarm on, naka-on yung alarm natin just in case. Okay lang yan. Huwag natin galawin to. Ito na tayo. Charging voltage. Dito sa charging voltage kasi, titingnan natin sa battery, sa operating voltage ng battery. So, yung battery ko, which is Dynes DL50C, yung kanyang maximum voltage, charging voltage ay 57.6. So, doon ko siya sinet. Ano? Balik tayo. Medyo, ano kasi, nawawala-wala. Ano na tayo sa charging voltage. Ayan. 57.6 yung nasa manual. O nasa specs ng battery. So, pwede natin taasan, pwede natin babaan. Depende yan sa battery mo. Meron namang ibang battery na yung pinakamataas na charging voltage niya is 58.4 sa 48 volts na setup yan ha. So, sa akin kasi 57.6 lang. So, ganoon na lang. Huwag na natin taasan kasi baka masira yung battery. Okay, yung float voltage niya, ginawa ko lang 56.5 although wala namang nakalagay. But, yung float voltage kasi medyo dapat mababa siya ng konti sa maximum charging voltage. Okay, next. Ito naman, yung cut-off voltage, ano? So, kailan ba mamamatay ang inverter? So, nilagay ko sa 48 volts. Kasi, yung, hindi kasi naka-percentage eh. Supposed to be, pagdating ng 10%, mamamatay yung inverter, ano? Pero, voltage kasi nakalagay, so nilagay natin 48 volts. Hindi ko alam kung ano kasi yung operating voltage naman ito is 44.8. Nagsisimula sa 44.8. So 48 volts, syempre well above sa threshold niya. Kaya walang problema doon. 48 volts is okay. So I think hanggang doon lang tayo kasi wala namang ibang tignan natin. 48 volts. Okay, wala na. Ito kasi, ano to eh, sa parallel na to. Kaya hindi natin gagalawin yan. So, ayan. Yun lang ang ating settings na ginagamit. So, thank you for watching. But before that, tingnan natin ang remaining ng ating battery. Ang oras ngayon ay nasa around 11 na. Umaandar yung aircon natin. Ayan, 39% na lang yung battery natin. Pero yung aircon ay hanggang 1:00 lang yan ng madaling araw. Kaya pa yan. Siguro may matitira pang 20% dyan. Okay, guys. Bye-bye.